So, welcome back for another video guys. In this video, ito yung pinaka-requested video po ninyo, no? About compilation na naman po ng mga fast approval instant loan apps this year 2026 without income proof needed. Everybody can apply at SEC registered po itong mga to. So, legit po sila, no? At legit na buo pong matatanggap. Pero mataas yung interest rates niya. Kaya, pag-isipan pa din po itong mabuti, itong mga loan app na ito. So, i-share ko po siya sa inyo, hindi para mangutang kayo dito or encourage kayo na utangan ng utangan tong mga loan app na ito kahit mataas yung interest rates niya. So this is just to give you an awareness and para mabigyan kayo ng heads up before trying these loan apps po na ito. Na alam ko, of course, na somewhat makakatulong din naman, lalo kapag nangailangan talaga tayo for emergency purposes to wala tayong mautangan sa tao at pang petsa de peligro. At kapag kinapos tayo, pwede natin silang takbuhan dahil nga po buo silang matatanggap at mabilis tayong ma-approve, mabilis tayong makautang. At kapag mabilis tayong makautang sa isang loan app po na hindi naman natin pinaghirapan applyan, of course, expect po na ang ganti nila sa atin is mataas po yung interest rates na binibigay po nila. And it's up to us kung gusto nating tanggapin yon. Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo. I'm not a financial and loan expert. Any loan apps po na mamention ko sa video na ito are not sponsored and gusto ko lang po siyang i-share sa inyo dahil based experience ko nga, lahat ng ito ay nautangan ko na po at hanggang ngayon may account ako dito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo mga mga videos, you can consider subscribing at click mo yung bell button para lahat ng videos ko isupply na notified ka. Well, with no particular order, meron po ako 5 dito. So, ito yung pinaka very quick loans talaga. Instant loan po talaga siya. Na kapag nag-apply tayo ngayon, makakautang di tayo agad-agad po yun. Wow. So, first on my list is si TechCash Loan App. Buo tong matatanggap. Pero grabe, ang taas ng interest rates nito. At sabi ninyo, nag-offer po siya ng up to 15 days to pay. Pero sa experience ko lately, 7 days to pay lang po yung offer niya. Sa iba-iba po tayo ng eligibility dito. Sa 7 days to pay na offer niya po sa akin, binigyan niya ako ng interest rate ng 35% for 7 days. And don't worry guys, na-experience ko din naman na ma-offeran po kay TechCash ng 15 days to pay. Pero ang taas ng interest rate niya, 45% for 15 days to pay. Yung pinaka nagdala lang talaga sa kanya is yung kanyang loan amount na buo natin matatanggap. Yun lang yun. Napakabilis pong mangutang dito once po na may offer tayo at mag-decide po tayong mangutang sa kanya. Well, second on my list is si Peso Ready Loan App na siyang buo ding matatanggap kapag repeat borrower na po tayo dito. So again, kapag repeat borrower na po tayo ha, kasi iba po kasi yung offer po ni Peso Ready kapag first time borrower pa lang po tayo dito. Nag-offer siya dyan ng 0 interest rate. Pero kapag ikaw ay repeat borrower na katulad ko na pang-4 na ada akong nakapag-loan dito kay Peso Ready, so buo na po siyang matatanggap. Pero kasi ngayon, noong update nito, since na-feature ko na rin po siya recently, meron siyang dalawang choices of disbursement. Pwedeng buo pareha siyang matatanggap at kung gusto mo ng quick loan agad-agad, disbursement now, napakataas na effective interest rates niya kasi doon sa effective interest rates niya, nandun na interest rate, nandun na yung service fee, nandun na yung mga insurance fees na yun yung nagpapalobo ng kabuuang interest rates talaga. At na-discuss ko yan sa inyo. Napakataas. Almost 50% of our loan amount po, yun po yung hinihingi po ni Peso Ready Loan App kapag disbursement agad-agad. Ang maganda lang dito kay Peso Ready, nag-offer siya ng up to 1 month to pay. So yun, mabilis makautang dito kay Peso Ready. Pero kung hindi ka nagmamadali, yun na lang yung mai-advise ko sa'yo. I-avail mo yung regular disbursement niya na within 7 days, i-disburse niya yung pera mo pero 15% lang po monthly yung interest rate niya. Kaya lang, hindi siya quick loan. So, may ganoon siyang choices. So, anyways, may video naman po ako niya na diniscuss ko po dyan yung pagkakaiba nilang dalawa. Pero kung ako itatanungin niyo, yes, maasa naman siyang tunay. Kaya lang, meron talagang risk. Mataas yung interest rate niya kapag quick disbursement tayo dito. Well, third on my list, dahil nabanggit ko si Peso Ready, hindi pwedeng hindi ko babanggitin si OLP or si Online Loans Pilipinas na siyang sister company or kapatid niya or isa lang kasi hiningan itong mga to para sila ng format ng application. Halos para sila ng offer, interest rates, lahat-lahat. Halos kapareha. So parang pangalan lang yung pinagkaiba nila. And same goes with Peso Ready Loan App po, no? Kapag disbursement now or agad-agad natin
natin gustong mag-loan dito, mabibigyan naman tayo. Kaya lang, almost 50% of our loan amount for 30 days to pay naman yon. Pero guaranteed na makakautang at buutong matatanggap, so maaasahan nating tunay. Kaya lang, of course, no, medyo kukuro talaga yung interest rate. Sinabi ko naman sa inyo na kapag mabilis ang pera, mataas talaga ang interest rate bilang ganti nila sa atin. Kaya please, pag-isipan nyo pong mabuti. Though may mga choices naman po tayo dito of disbursing a loan, at sinabi ko nga sa inyo na itong COLP, katulad din kay Peso Ready, may regular disbursement po ito kung gusto natin na mas lower interest rate lang. As low as 12% monthly na pala ito. Sorry, na-mention ko kanina kay Peso Ready na 15% monthly. So no na pala, nagbago na pala siya. 12% monthly na po pala ito. Medyo bumaba yung interest rate niya monthly. Kapag regular disbursement, at kapag sinabi kong regular disbursement, within 7 days to pay po, yung aantayin natin, hindi siya real-time disbursement. Pero dahil nga po, kung gusto mo ng quick loan, instant disbursement, piliin mo yung disbursement now nila na offer, which is agad-agad papautangin ka nila. Kaya lang almost 50% of our loan amount for 30 days to pay to, ha. Iba kasi ang interest rate ni OLP at ni Peso Ready kapag 7 days, 15 days, 21 days. So I'm talking about 1 month to pay para medyo long term naman siya. Well, fourth on my list is si FT Lending na kilalang kilala rin natin sa buong matatanggap, which is nag-offer po ito ng multiple loan, no, as long as meron po tayong available credit limit po sa kanya at revolving credit din po ito. At ang maganda nga po dito, buo rin po siyang matatanggap. At hindi po siya 7 days to pay. So pipili tayo either 15 days to pay ba siya or 1 month to pay. May ganung choices po sa FT Lending. And for the interest rate, kapag pinili natin yung 15 days to pay, sa akin ang offer niya po sa akin is 13.5% for 15 days. Yun yung interest rate niya sa akin. Kapag 1 month to pay naman po yung pinili ko, meron naman siyang offer sa akin of 27%. Mataas, di ba? Kaya choose wisely talaga. Pag-isipan mabuti ito kasi nga po, nagbibigay naman siya ng instant disbursement din. Yun naman din yung maganda sa kanya. Kaya nga lang, mabilis ang pera, mataas ang interest rate. Well, last on my list is si Cashify Loan App or si dating Cashola Loan App na nakilala natin. Well, the good thing about Cashify din po, no, anytime na mag-re-apply tayo dito is na-approve talaga kasi nakailang beses ako nag-re-apply dito kasi nga diba time to time sinusubukan ko yung nagiging update niya. Lagi niya ako ina-offeran. Lagi talaga ako na-approve dito. So anyways po, no, yes, legit buo po siyang matatanggap at napakabilis lang din pong mangutang dito kay Cashify Loan App. And for the interest rate, sa experience ko, yung offer niya po sa akin, meron siyang ino-offer po pala na 15 days to pay at 1 month to pay sa akin. So for 15 days to pay, ang interest rate niya po sa akin is 15%. So parang lumalabas na 1% daily yun, ano. And kapag pinili ko naman po yung 1 month to pay, binigyan niya naman ako ng interest rate of 22.7%. So mas maliit ng konti kapag 1 month to pay. Pero mataas pa din yun. Kaya sabi ko sa inyo, matataas talaga yung interest rates po nila. Again and again, kapag mabilis ang disbursement, fast approval, mabilis ang pera, mataas ang pinaka-effective interest rate. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti. Well, those are my top loan apps na may 5 tayong binigay o shinare sa inyo to limit that one kasi sila, ang category nila ay buo po silang matatanggap lahat. Legit na makakautang, legit na fast disbursement, fast approval, with no income proof po silang lahat. Ang pinaka-cons lang po talaga dito is mataas yung interest rates niya. So, yun yung parang consequences natin, no? Sa mga quick loan, sa mga fast disbursement, fast approval, instant loan pag nakuha natin yung pera sa madalian at mabilisan, so expect na patungan talaga tayo ng interest rate. Kaya again, pag-isipan nyo pa din pong mabuti dahil based sa experience ko, nakakatulong naman sila kapag talagang walang-wala talagang malapitan sa tao't nangangailangan ng pera. Yun lang yun. Pero kung may choice naman kayo na mangutang sa iba na mas lower yung interest rates po than this, doon na lang po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!